Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Good Shepherd o mabuting pastol, na siyang nag-aalaga sa atin, siyang gumagabay sa atin. Tayo lamang ay sumunod sa Kanya bilang Kanyang mga kawan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winika ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay, alang-alang sa kanyang mga tupa. Ang upahan at hindi pastol na hindi kanya mga tupa ay lumalayo at tumatakas sa mga tupa kapag nakikitang dumarating ang lobo. At sa gayon ay sinisila sila ng lobo at isinasabog. Ang upahan ay tumatakas, palibhasa ay upahan lamang, at walang pagmamalasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako naman ay nakikilala ng mga akin, katulad ng pagkakilala sa akin ng Ama at pagkakilala ko sa Ama. Inaalay ko ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Mayroon din akong ibang mga tupa na wala sa kawang ito. Sila man ay dapat kong tipunin at diringgin nila ang aking tinig, at magkakaroon ng isang kawan lamang at iisang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y muli kong kunin. Walang makakakuha niyan sa akin kung hindi ko kusang iniaalay. Maaari kong ibigay ito at maaari kong bawiin. Ganito nga ang kautosang tinanggap ko sa aking Ama. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, katulad ng sinabi ko kanina, ipinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol. At sa linggo rin ito ay pinagdiriwang natin ang pandaigdigang panalangin para sa bukasyon. Sa pagpapare, sa religious life, tayo mananalangin upang sa ganon ay magkaroon ng mga kabataan na tumugon sa paanyaya ng ating Panginoon na maging pastol. Bigyan muna natin ng pansin, ng paliwanag, ang mabuting pastol na ating Panginoon. Ang pinakamahalaga sa ating buhay ay kapayapaan. Kaya nga, ang kapayapaang ito ang siyang ibinibigay ng ating Panginoon. Napakinggan natin sa mga pagbasa, pasimula ng muling mabuhay ang ating Panginoon, nang magpakita siya sa kanyang mga alagad. 2 ulit niya na binanggit, kapayapaan ang sumasa inyo. Sapagkat alam niya na ito ang pinakamahalaga. Kung mayroon kang kapayapaan, magkakaroon ka ng kaginhawahan, magkakaroon ka ng kasiguraduhan, magkakaroon ka ng kapanatagan ng kalooban, at magkakaroon ka ng tunay na kaligayahan. Kahit ikaw ay mayaman, kahit na sa iyo na ang lahat ng material na bagay, kung wala kang kapayapaan, hindi ka magkakaroon ng ganap na kaligayahan, patuloy na kaligayahan, at naroon ang tunay na biyaya na ibibigay ng ating Panginoon. Ito ay hindi mo makakamtan sa mga material na bagay. Ang ating Panginoon lamang ang maaring magbigay nito, sapagkat sa Kanya nang gagaling ang tunay na kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, nawawalan tayo ng kapayapaan, kapanatagan ng kalooban, kung tayo may takot, dahil tayo may kaaway,
May mga tao na nagbabanta sa ating buhay o sa kapayapaan ng ating kapaligiran. Nawawalan tayo ng kapayapaan. At ito ay malimit dating nadarama. Sa atin ngayon sa Pilipinas, halimbawa, tayo ay nawawala ng kapayapaan. Natatakot tayo sapagkat mayroong tension tayo sa China. At yung mga pangyayari ngayon sa South China Sea ay nagbibigay sa atin ng takot na tayo ay maaaring magkaroon ng problema sa hinaharap. Ito ay isang digmaan na maaaring siyang sumira sa kapayapaan natin at ng ibang bansa. Minamahal ko mga kapatid, kung ganito ang ating katayuan ngayon, napakaganda ng banal na ebanghelyo ngayon, ng kapistahan o ng linggo ng ating Panginoon ay siyang mabuting pastol. Sapagkat siyang nagsasabi, naalagaan niya tayo, na yung buhay niya iaalay niya sa atin upang magkaroon tayo ng kapanatagan o kapayapaan. Kung nasa atin lamang ang mga katangian ng mabuting pastol, hindi magkakaroon ng kaguluhan, kundi kapayapaan ang mananatili sa daigdig na ito. Kapayapaan sa ating sarili, kapayapaan sa ating kapwa, kapayapaan sa ating paligid, sa ating pamilya, saan man ay magkakaroon ng kapayapaan. Kung ang katangian ng ating Panginoon ay nasa mga leaders ng bansa o ng anumang organisasyon, kahit leaders ng simbahan, sa ating pamilya, mga magulang, at tayong lahat na tagasunod, ay nasa atin din ang katangian ng ating Panginoon na mabuting pastol. Dito magkakaroon ng ganap na kapayapaan. Ano ba yung mga katangian na yon ng mabuting pastol? Unang-una ay sinasabi niya, siya ay isang leader. Leader na ibig sabihin, siya ang mangunguna sa kanyang kawan. At sa pangungunang ito ay mayroon siyang pagmamalasakit sa kanyang kawan. Hindi niya pababayaan ang kanyang kawan. Sapagkat maraming mga leaders ngayon ang nagpapabaya sa kanilang mga kawan. Ang mahalaga sa kanila ay yung sarili nila o kaya yung kapartido nila, yung kakilala nila, subalit hindi lahat ay nagagawa nilang sundan sila bilang leader para sa tunay na kapayapaan at karangyaan. Ang isa pang katangian ay sinasabi dito, aalagaan niya ang kanyang kawan. Sila ay aakayin sa isang madamo o kaya masaganang pastuhan. Nang ibig sabihin, bibigyan niya ng buhay ang mga kawan. Yung kanyang pagsunod sa kanya ay para sa kabutihan ng lahat at ibibigay ito ng isang tunay na pastol, ng tunay na leader. Hindi niya isasaalang-alang ang kanyang sarili hanggat ang lahat ay magkakaroon ng isang masaganang pamumuhay. Subalit yung ibang mga leaders ay ibang ginagawa. Inaakay nila yung kalangkawan, kung minsan ay sa kapahamakan, kung minsan ay sa pagkahirap. At dahil dito, nagdaranas ang lahat ng kanyang mga kawan. Yung iba mga leaders ay inaakay yung kanilang mga kawan sa digmaan. At ito ang ating kinatatakot ngayon, na sana'y hindi mangyari sa atin sa Pilipinas na tayo'y akayin tungo doon sa digmaan upang tayong lahat ay mapahamak at ang bansa natin ay maghirap. Minamahal ko mga kapatid, ang ikatatlo na sinasabing katangian ng isang mabuting pastol, hahanapin niya yung lahat ng nawawala. At dito sa kanyang paghahanap, hindi siya titigil hanggat may balik niya yung mga nawawala sa kanyang kawan.
sapagkat ang nais niya ay isang kawan lamang. At siya ay nakahanda na mag-alay ng kanyang buhay upang sa ganon ay magkaroon ng isang kawan. Mahanap ang lahat at ibalik sa kanya. Minamahal kong mga kapatid, hindi niya pababayaan sino man sila. Mahirap man sila man ay makasalanan, hindi niya pababayaan na mawalay sa kanya. Ito ang isang mabuting pastol. At napakaliwanag sa banal na ebanghelyo na sinasabi niya, kung sila man ay wala sa aking kawan, sila pa rin ay aking paglilingkuran. Sila pa rin ay aking hahanapin upang maisama ko sa isang kawan. Ganon ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon para sa lahat. At sinasabi niya, dahil ang lahat ng kanyang sinasabi, ang lahat ng kanyang panuntunan at aral ay alam, maliwanag sa lahat. Magtitiwala sila sa kanya at sila ay susunod sa kanya. Ang lahat ay maliwanag at sila ay nakakaunawa ng tunay na aral at halimbawa ng mabuting pastor. Minamahal ko mga kapatid, kung nasa ating lahat ang katangian ng mabuting pastor, ikaw man ay leader ng bansa, ikaw man ay leader ng simbahan, ikaw man ay leader dahil ikaw ay isang magulang, ikaw man ay leader sa isang organisasyon. Kung lahat ng ito at tayong lahat na mga kawan at tagasunod ng mga leaders na ito ay nasa atin lahat ang katangian ng ating Panginoon, dito magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa ating sarili, sa buong mundo, sapagkat nasa atin ang ating Panginoon, ang mabuting pastor. Ang susunod na nating bigyan ng pansin ay yung linggo ng pandaigdigang panalangin para sa bukasyon. Nais natin na magkaroon ng maraming pastor. Pastol na sumusunod sa mga aral ng ating Panginoon. Pastol na sumusunod sa katangian ng mabuting pastol na ating Panginoon. Alam natin na napakahirap o kakaunti na ang sumasagot sa paanyaya ng ating Panginoon na maging pastol ng ating simbahan. Kaya tayong lahat ay inaanyayahang manalangin na sana ay maraming sumagot sa paanyaya ng ating Panginoon. Alam natin sa daigdig na ito ngayon, sa ating katayuan, iba yung pamantayan ng tunay na success. Para sa lahat, ang success ay kung marami kang material na bagay na nasa iyo, kung ang lahat ng katanyagan ay nasa iyo, ikaw ay successful. At dahil dito, ang pagsagot ng mga bata o ng mga kabataan sa kanilang kinabukasan ay dito sa lahat nakasalalay. Kaya't yung nakakalimutan nila, yung pag-iisip na maaari silang sumunod sa ating Panginoon o kaya ay sumagot sa ating Panginoon bilang maging pastol ng kawan sa ating simbahan. Sapagkat alam natin na kung ikaw ay magiging pastol, naroon ang tunay na sakripisyo, walang material na bagay o kulang ka sa material na bagay. Subalit ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon ay yung tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan, dala o kapalit ng iyong paglilingkod sa kanyang simbahan. Kaya sana marami ang sumagot bilang mga pastol, bilang mga volunteers, bilang mga taga-gawa o kaya ay mga volunteers sa simbahan na siyang tutulong para sa ikauunlad ng ating simbahan. Subalit iyon nga lamang, dapat ang ating intensyon ay tunay na paglilingkod sa ating Panginoon at hindi material na bagay. Minsan ay naroon ako sa isang blessing. At habang ako ay nagbibless ng bahay, palibot sa bahay, may humihila doon sa aking sutana na isang batang lalaki. Ang sabi ko sa kanya, Do you like this? Sabi niya, yes.
Sabi ko, gusto mo bang maging pare? Sabi niya, yes. So tuwan-tuwa ako habang ipagpapatuloy ko yung blessing na yon. Nang bago ko i-bless yung pagkain, bago magsimula yung tanghalian, ang sabi ko doon sa lahat ng naroon, sino ang magulang ng batang ito? May pumasok na isang babae, punong-puno ng earrings, ng mga jewelry sa katawan. Ang ganda ng babae. Ang sabi niya, Father, akong nanay niyan. Puging-pugi yan dahil nagbanda sa akin eh. Sabi niya. Sabi ko nga, ang pugi nga niya. Pero alam mo ba, na siya ay nagsabi sa akin, na siya ay magiging pare? Alam mo ba yung babae niyon? Halos nanlisik yung kanyang mga mata sa akin at nagsabi, paano? Nag-iisa kong anak yan, kukunin mo pa sa akin? Sino mag-aalaga sa akin? Sino magbibigay sa akin ng pangangailangan kong sa aking pagtanda? Minamahal ko mga kapatid, kung ganito ang pag-iisip natin, unang iba, mawawalan tayo ng pastol sa ating simbahan. Sapagkat ang mananatili sa kanila ay material na bagay na siyang magbibigay sa kanila ng lakas at kaligayahan. Subalit hindi nila nalalaman na pagtugon sa paanyaya ng ating Panginoon ay kaligayahang walang hanggan. Minamahal ko mga kapatid, ipagpatuloy natin ang panalangin sa bukasyon. Sapagkat sa pamagitan ng panalangin, walang imposible sa ating Panginoon. Katulad ni Saint Stephen, nang siya ay pinaparusahan hanggang sa kamatayan, ay naroon si Saint Peter. At ang sabi niya noon, ang panalangin ko labang bago ako mamatay, sana magkaroon ng conversion ang lahat nagpaparusa sa akin. At sinasabi nga ni San Agustin, dahil lamang sa panalangin ni Saint Stephen, nagkaroon ng conversion si Saint Paul. At dahil dito, siya ay naglingkod simbahan. Kahit si San Agustin, 20 years na nanalangin ang kanyang ina para sa kanyang conversion. At siya ay nagtagumpay. Nagkaroon ng conversion si San Agustin. Minamahal ko mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Kaya't sa linggong ito, manalangin tayo na maraming mga kabataan na sumagot sa paanyaya ng ating Panginoon na sila ay maglingkod sa ating simbahan. Mayroon ho akong announcement pagkatapos ng blessing dito sa Sydney, kaya pakitingnan lang ninyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid, lagi nating hinahangad ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan, at ang kapanatagan ng ating kalooban. Dito nakasalalay ang ating buhay, at ito'y makakamta natin kung tayo tutulad sa mabuting pastol. Siya ay nasa atin at tayo kapiling niya. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.